mapait ang pagtatapos ng season para sa Dallas Mavericks dahil nga sa huli, naiwan silang luhaan sa finals laban sa Boston Celtics. Kaya nga bilang pambawi ay kinuha nila mula sa Warriors ang 4-time NBA champ at kilalang shooter na si Klay Thompson. Pero sapat na nga ba siyang dagdag para makasungkit na ang Dallas ng titulo o ipagpapatuloy niya lang ang pagiging baldog sa kupunan? Wala nang duda na malapit na nga sana ang Mavs sa championship. Kahit pa nakaisang panalo lang sila sa finals, ay patunay pa rin ito na may kulang lamang silang piyesa para sa susunod ay sila naman ang magtataas ng tropeyo. Kaya nga napakalaking papel ang gagampanan ni Klay Thompson sa kupunan. Siya kasi ang pinakamalaking addition ng team bilang pamalit sa kanilang starter na si Derrick Jones Jr. Kung titignan nga ang kanilang roster mula sa last season ay walang halos pinagbago at ang pagkadagdag lamang ni Thompson ang siyang naging galaw ng kupunan. Marahil nga kinuha ng Dallas ang dating katandem ni Steph Curry dahil naghahanap sila ng maaasahang shooter para mabigyan ng space ang kanilang mga stars na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Pansin na pansin kasing nahihirapan silang makagalaw sa finals kung saan pinabayaan lamang ng Boston Celtics si Derrick Jones na tumira sa 3-point line. Kaya nga ang resulta ay sumisikip ang depensa sa kanilang mga stars na mas lalong nagpapahirap sa trabaho ng dalawa. Kung titingnan sa karir ni Klay ay nakilala talaga itong shooter. Sa katunayan, sila ni Steph ang kinilala bilang Splash Brothers dahil sa tinik nila sa 3-point area. Hindi nga rin makakaila na eksperyensado na ito sa mga championship runs dahil sa naging partisipasyon niya sa dynasty years ng Warriors. Nakilala nga siya doon bilang ikatlong between sa kupunan sa likod ni Stephen Curry at Kevin Durant. Wala nga itong reklamo at alam lang ang kanyang role. Pero kung ano nga ang ikinaganda noon ay siya namang ikinasama ng huli niyang mga taon sa Warriors. Ilang beses nga kasi siyang nagre-reklamo sa kanyang role sa team at ayaw pang malipat sa bench kahit kitang-kitang mas may deserving sa kanyang player. Sa katunayan ay umalis pa nga ito sa team dahil hindi umano siya mabigyan ng malaking kontrata ng Warriors. Ang pinakamalaking asset niya rin na shooting ay unti-unti nang hindi nararamdaman dahil sa pagtanda nito at dami na rin ng injury. Sa katunayan ay sa huli niya pang ang laro sa Golden State Warriors ay 0 out of 10 ang kanyang naging shooting kasama na ang 6 na baldog sa 3 laban sa Sacramento Kings. Naging tampulan nga siya ng tukso at tinawag na siyang baldog kagaya ng sinasabi nila kay Russell Westbrook at mukha ngang pinagpapatuloy ni Klay ang masamang shooting niyang ito sa Dallas dahil nakaraan lang sa kanilang preseason laban sa Los Angeles Clippers ay 0 out of 9 naman ang kanyang field goal shooting sa loob ng 21 minutes kasama na ang 6 din na mintis sa 3. Halos parehong-pareho sa kanyang huling laro. Suot ang jersey ng Golden State Warriors. Hindi nga rin naging ganun kaganda ang kanyang unang preseason game. Suot-suot ang Dallas uniform kung saan 10 points lamang ang kanyang tinala. Kaya nga mapapatanong ka na lamang talaga kung sapat ba o worth it ang pagkuha ng Dallas sa kanya para sana makakuha ng kampyonato. Malaking tanong nga rin ang kanyang edad dahil 34 years old na ito at sa ganitong edad ay nakikita na talaga ang pagbaba sa laro ng mga players. Hindi na nga rin siya kasing galing ng dati sa depensa na isa niya ring piyesa sa kanyang prime. Kung sakali sana ang dating Klay Thompson ang sumali sa Dallas ay walang duda na bagay siya sa kupunan. May shooting, depensa at handang gawin ang kanyang role. Yan nga ang swak na player para kina Luka Doncic at Kyrie Irving. At paniguradong may tsansa silang makabalik o di kaya makasungkit pa ng kampyonato. Pero ang magandang balita lang para sa Dallas ay preseason pa lamang ito at nasa regular season at playoffs naman malalaman ang tunay na halaga ni Klay Thompson. Kaya ngayon para sa Mavs fans ay dapat na lamang ipagdasal na hindi sapian ng pagkabaldog si Klay Thompson sa buong season dahil talagang mahihirapan silang makabalik sa finals. Pero ano sa tingin nyo mga idol? Bagay ba sa Dallas si Klay Thompson? At babalik pa kaya ang laro nito? O magkakalat lamang kasabay ni na Luka at Kyrie? Comment down below.